Naninilaw ba ang mga mata mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin kung bakit parang naninilaw or madumitignan ang puti ng mga mata mo. Tara! Let's discuss. Marami ang nagtatanong kung bakit parang hindi na kulay puti ang mga mata nila at parang naninilaw or parang madumitignan. Ang puting portion ng ating mga mata ay yung tinatawag na sclera. Normally, kulay puti dapat ang kulay nito. At kapag nag-iba ng kulay, ay pwedeng mayroon ng sinyales na may problema ang inyong mga mata. Ano nga bang ibig sabihin kapag ito ay nanilaw? Isa sa mga pwedeng dahilan ay yung tinatawag na pinguecula. Lalo na kung parte lamang ng puti ng mata ang naninilaw. Ito ay kulay dilaw na nakaumbok sa puting portion ng iyong mga mata. Ito rin ay isang uri ng pugita nang dahil sa matagal na exposure sa UV or ultraviolet rays ng araw, usok at alikabok. Hindi naman ito delikado, pero pwede itong makonvert sa pterygium na tinatawag na kung saan pwede itong lumagpas or tumawid sa itim na portion ng iyong mga mata. Kahit na pterygium ay usually hindi naman delikado. Kaya lang pwede itong mag-cause ng mas mabilis na pagtuyo ng mata at makaramdam na parang may puwing, mahapde at pagluluha. Kadalasan naman ay ito ay inoobserbahan lamang pero may chance na lumaki ito ng sobra at tumakip sa paningin ng iyong mga mata at pwede rin itong mag-cause ng parang astigmatism or grado sa mata na pwede namang operahan or tanggalin. Para naman sa panunuyo ng mata ay pwedeng bumili ng mga over-the-counter na artificial tears sa mga butika na para maibsan ang mga simptomas at makatulong ma-prevent ang mabilis na pagtuyo ng mata. May video na nga pala ako about pugita na pwede nyo rin panoorin. Kapag buong puti naman ng mata ang naninilaw, ay pwede itong senyales ng tinatawag na jaundice. Ito yung pag-build up ng tinatawag na bilirubin na pwedeng senyales ng seryosong problema sa liver, pancreas, or gallbladder. Kaya importante na magpa-check up pa rin kayo sa inyong primary care physician para malaman kung ano yung nagkukos ng inyong jaundice. Kadalasan, naninilaw rin ang balat or yung ilalim ng dila kapag ito ang dahilan. Bukod sa paninilaw, ay pwede rin itong maging parang kulay brown or yung parang madumitignan. Kadalasan naman, ito ay dahil sa race or lahi. Madalas itong makita sa mga African Americans nang dahil sa mataas na level ng brown or dark brown pigments or yung tinatawag na melanin sa kanilang katawan at pwede itong makita sa mga mata. O di kaya pwede rin magkaroon ng nunal or parang freckle dun sa puti ng iyong mga mata. At kadalasan ay inoobserbahan lamang din ito at hindi naman kailangan gamutin. However, meron namang pag-brown ng mga mata na pwedeng senyales ng mas delikadong sakit. Yung tinatawag na primary acquired melanosis or PAM. Ito ay pre-cancerous, hindi pa siya cancer pero pwedeng mapunta doon na pwedeng makita as flat na brown na spot sa mata. Pwede rin itong mag-present as parang freckles na nag-iiba ng itsura over time. Kadalasan itong makita sa mga middle-aged at sa iisang mata lamang. Kapag ito ay napabayaan, ay pwede itong mag-transform sa cancer na delikado at pwedeng makamatay. Kaya importante pa rin na ma-check up at maobserbahan kung meron kayong makitang brown spot sa puti ng inyong mga mata. Pwede rin maging kulay gray or bluish ang mga mata. Ito ay pwedeng dahil sa matagal na pag-take ng mga ibang gamot tulad ng minocycline na isang antibiotic na ginagamit sa pag-treat ng rosacea or rheumatoid arthritis. Pwede rin magbago ang kulay ng balat, ipin at fingernails dahil dito. Ang pag-bluish gray ng mata ay pwede ring makita sa mga maninipis ang sclera. Dahil sa pagnipis nito ay nakikita na ang layer sa loob nito na tinatawag na choroid kaya nag-iiba ang kulay. Na pwedeng makita sa mga genetic na sakit tulad ng osteogenesis imperfecta at Marfan syndrome. O di kaya sa mga may iron deficiency. Kaya again, importante na mapacheck up ito para ma-refer sa espesyalista at magamot ang underlying cause. Kapag bata naman ay pwede itong mapansin sa mga may congenital glaucoma na pwedeng may kasamang parang malaking tignan na mga mata. Ang puti ng mata ay pwede ring magkulay pula or kulay pink.
ito ay nagawan ko na ng separate na video na pwede nyong panoorin para malaman kung ano ang mga nagkukos ng pamumula ng mata at kung ano ba ang mga pwedeng gawin dito. Unfortunately, walang pinapatak na gamot para mapaputi ang mga matang nanilaw or parang kulay brown. Minsan, wala na tayong magagawa dahil ito na ang natural na pagkagawa sa mga mata natin. Or kung pwede naman, ay mas mainam pa rin na gamutin ang nagkukos nito. Ang pag-iba ng kulay ng sclera ay kadalasan hindi naman delikado at inoobserbahan lamang. Pero kung meron naman kayong kakaibang napapansin, ay ipa-check up kagad ito sa mga ophthalmologist para magawan kagad ng paraan. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang iba't ibang causes ng eye discoloration. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!